paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito. Isang mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Ngayon na po kada kayo ATI Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang inyong capacity builder, knowledge bank at catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batan. At syempre, binabati na rin po natin lahat po ng ating mga masisipag na mga magsasaka, extension workers, mga kababaihan at kabataan sa agrikultura, at syempre sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin via Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Kapkablawan tayo matagiti so amin nga partner tayo nga agency kang runaan apo iti Department of Agriculture Regional Field Office number 2 nga idadaulwan apo iti Regional Executive Director tayo nga awan sa Bali, Dr. Rose Mary G. Aquino. Naimbag nga aldaw mo, ma'am. Yes, at binabati na rin po natin lahat po ng mga staff po ng DA Region 2, partner. At syempre, hindi rin po natin makakalimutan dagijay katuwang na ahensya po natin. Dito po ang ating pong mga state universities and colleges, provincial, municipal and city agriculture offices, mga national government organizations, at syempre ang iba pong ahensya ng ating pong gobyerno. And saludo rin tayo partner sa lahat ng ating mga learning site for agriculture cooperators, magsasaka siyentista, practitioners, of course, ang ating local farmer technicians. Yes. Kayo po talaga ang tunay na bayani po ng ating bansa na imbag nga aldaw yung amin. Tama ka dyan. At syempre, isang pagbati nga rin po sa lahat po ng ating pong mga kasamahan dito po sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, sa pamumuno nga po ng ating Center Director, Dr. Clarice Maria Galasca. Dagiti agdamdamag apo no, into iti pakangigan nyo kadagiti programa apo iti ATI Region 2. Kaya mabuybuya da kami, when mabuya da kami, mangigan da kami kay iti ATI Region 2 Facebook page tayo. Ure pa dita naduma-duma nga istasyon dito Region 2, dita DCDA Radio Pangkaunlaran, DWQP Love Kirin Radio, DCTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM, ang DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanian ng NIA Region 2. Diyan po kami na napapakinggan, at maraming salamat din partner sa ating mga radio station partners sa pagtataguyod at disseminate ng ating mga programa. Ayan. Yes, tama ka dyan, partner. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre, partner, katatapos nga po ng buwan ng Hunyo at pinagdiriwang nga po natin last month ang Soil Conservation Month. Kaya naman ngayong Hulyo nga po ay atin naman pong ipagdiriwang ang 52nd National Nutrition Month. Isang taon ng pagdiriwang po na naglalayong palawakin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Hinggil dyan, ang tema po natin ngayong taon ay ang food at nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. At tampok ang sub-theme na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Yes, at ipinapaalala nga po natin sa temang ito na ang ating kalusugan at syempre ang kalikasan ay may malalim na ugnayan. Ang pangangalaga po sa ating kapaligiran ay mahalaga upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng ligtas, sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Last week, apo, nabuya tayo iti success story ni Miss Heidi Marquez, iti municipal agriculturist, iti
ili iti nagtipunan kirino may panggap apo iti programa daw ino teknolohiya nga mapanda nga iyap aplikar dita lugar da iti SCOPSA no. Yes. At nakapanayam din natin nakatungtong tayo apo ni Miss Jocelyn Akangan iti maysa nga agriculture extension worker iti sumetlaing nga ili iti nagtipunan kahit sa nga partner ano at naganda din yung ating talakayan na tungkol dito dahil yung 60% ng kanilang farmers dyan sa nagtipunan ay gumagamit na or isinasagawa Tama na ka dyan, partner. yung SCOPSA. Dahil nung nakaraang naging interview po natin, ang sabi po nila, year 2023 ay 30% pa lamang po yung gumagamit ng SCOPSA. Pero as last week na interview po natin ay 60%. 60% na. Nadagdagan nga po ng 30%. So, yun nga po yung talagang kung palagi po nating ibinabahagi ang mga programa at serbisyo po, ay talagang tuloy-tuloy po yung dissemination of information at marami pong makakalap or makakapag-adapt ng mga technology nito. Okay po, ngayong araw na po nito at ngayong linggong nga pong ito ay bilang selebrasyon nga po natin ng Nutrition Month ay atin naman pong makakapanayam via phone call ang isa po sa ating pong learning site for LSA Cooperator at syempre gawad sa national finalist nga po ng Urban and Peri-Urban Agriculture Garden sa Macro Garden category at syempre co-owner nga po ng Minerva Farms dyan sa may barangay Sinsayon, Santiago City, Isabela, walang iba kundi si Mr. Kish Mailem. At hinggil nga dyan partner no, atin nga pag-uusapan ang tungkol sa nutrition cuisine o masustansyang pagkain at ang kahalagan po ng urban gardening lalong-lalo na sa mga syudad, mga lungsod, mga matataong lugar, paano natin gagamitin yung space ng ating bakuran kung ito ay kukunti o maliit lamang. Tama ka dyan, partner. Kaya naman, wag po kayong bibitaw. Marami po tayong mapapag-usapan at matututunan dito sa ating programa. Dito lamang yan sa Ugnayang API. Pribadong sektor, dadagdagan. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops. Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na patatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart.
N-1 element technique o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang Ugnayang ATI. ATI. At katulad nga po ng ating nabanggit po kanina ay makakasama po natin ngayong araw na ito si ang ating isa sa LSA Cooperators po at of course national finalist for 2026 Gawad Saka. Walang iba kundi si Sir Kish Maylem, partner. Yes, so magandang araw po, Sir Kish. Maaari niyo po bang ipakilala pong inyong sarili at ang inyo pong farm? Magandang araw rin po. Yan. Ako po si Kish Maylem, isang agriculturist, animal nutritionist, agripreneur at co-owner ng Minerva Farms na matatagpuan dito sa Sinsayon sa Tiago City, Isabela. Isa rin po akong learning site for agriculture, cooperator ng Agricultural Training Institute dito sa Region 2. Ang Minerva Farms ay nagsimula bilang isang simpleng farm. Ngunit ngayon ay isa na itong integrated agritourism destination na pinagsama ang produksyon ng pagkain, edukasyon at turismo. Layunin namin ipakita na posible ang sustainable agriculture habang nagbibigay naman ng kabuhayan at masustansyang pagkain sa ating mga at magandang karanasan sa ating mga bisita. Po. Okay, sir. Sir, since nababanggit nyo na po ang Minerva Farms, baka marami pa po yung nagnanais po na ma-describe po natin lalo para sa ganun po ay ma-imagine naman po ng ating mga tagapakinig at tagapanood po dito sa ating Ugnayang ATI, sir. Sir, ang Minerva Farms po ay nababanggit nyo, integrated farm na siya, pero gaano ito kaluwang, ano yung mga bagay na makikita rito, at ano yung mga products and services na ino-offer po ng Minerva Farms? Ang Minerva Farms is almost 3 hectares. Meron kaming 1.5 hectares para sa agricultural production at 1.5 hectares para naman sa tourism facilities natin. Sa agricultural area natin, mayroon kaming iba't ibang gulay at herbs like basil, kamatis, talong, and the likes. Meron din kaming poultry, livestock, ruminants, aquaculture. Kabilang dito yung panggaseous or yung cream dairy production natin. Samantala, sa tourism facilities naman natin or tourism area, meron tayong farm stay at accommodation. Meron din tayong Cafe Vida na gumagamit ng farm table food concept, our garden spa, events venue, farm tours, educational activities, at iba't iba pang recreational facilities. Ang aming layunin kasi ay maipakita ang buong value chain ng agrikultura from production hanggang sa pagkain ng mga bisita. Okay po. Yes sir, dahil napunta na rin po nga kami din sa farm ninyo po sir at talagang lahat nga po na makikita mo ay pwede mong gawin. Like yun nga po is meron din po kayong swimming pool at meron din po kayong garden. Yes, at meron yung tawag dito yung pwede yung kawa po na tawag dito na napaka sikat siya sa Visayas area, Mindanao area. At meron na din po tayo dito sa Luzon. Okay po. Okay sir, tawag po dito, paano naman po nakatutulong sir yung ating pong farm to fork concept sa inyo pong restaurant or cafe o yung paghahanda nga po ng masusustansyang pagkain gaya po ng gulay, isda at karne mula po sa inyong sariling bakuran sir? Napakalaki po na naitutulong ng farm to fork concept natin. Una, mas sariwa ang aming mga sangkap dahil direkta ito nanggagaling sa aming bakuran. Pangalawa naman, mas mataas ang kalidad dahil alam namin kung paano ito itanim at pinalaki. Kung naglagay ba kami ng mga abono or mga insecticides, mga ganon. At pangatlo, mas abot kaya dahil nababawasan ang gastos sa transportation at middleman. At higit sa lahat, mas kampante ang aming mga bisita dahil alam nila ang pagkain na isinuserve namin ay ligtas, sariwa
at lokal na itinanim dito sa aming farm or bakuran. Okay, sir. Sir, alam ko na ngayon ay marami po yung nagre-crave po sa mga pagkain, ano? Sir, ano yung mga best sellers po ng Minerva Farms? Best sellers po natin for Minerva Farms, no? Meron tayong pinakbet pizza, laing pizza, sa pesto naman sa pasta naman natin, meron tayong tuna pesto, chicken pesto. Lahat ng mga nabanggit ko na yan is yung mga ingredients yan is galing na sa farm natin. So kami na yung nag-produce, then nag-harvest, then yung nag-process at transform siya sa mas appetizing, sa mas gugustuhin ng mga bata and even ng mga matatanda. Yun Okay. po. Sir, sa inyong assessment po, paano po tinatangkilik ng ating mga consumers po doon sa yung mga ino-offer po natin na pagkain dyan mismo sa inyong farm? Pagpunta kasi ng mga customers dito, either nakikita nila kami sa social media or mataas din yung recommendations ng Minerva Farms from other customers. So, from there pa lang, nababanggit na nila kung ano yung masarap at nakikita na rin nila kung ano yung appetizing dito naman sa farm natin. So, pagdating nila dito, so i-check nila yung garden, makikita nila yung mga produce, then after that, pwede na sila umorder, and paghihintay lang ng konti, i-serve naman na yung mga orders nila na pagkain. See. So, yun po. Okay po. Sir, how about naman po yung price? Abot kaya po ba ng ating pong mga consumer kung sakali po, ano? Yes po, no. We offer variety of dishes naman dito sa Cafe Vida by Minerva Farms. Meron tayong from pasta na ranging from 150 to 200 pesos. Meron din tayong pizza na ranging from 400 to 650 pesos depending dun sa size. We also have rice meals like yung famous kare-kare namin dito. Then yung mushroom sisig from around 300 to 400 pesos. And mind you guys, no, good for sharing na po to. It can accommodate up to 2 to 3 pack serving naman yung mga foods natin dito. Then we also have yung mga coffees, mga appetizer, Vietnamese spring roll, if I mentioned, mushroom tempura. Lahat ng mga ino-offer namin dito as much as possible is manggagaling sa aming bakuran. Kung hindi man sa aming bakuran is sa bakuran ng aming mga kapitbahay. So nakakatulong tayo din sa ating makapag-provide ng pagkakitaan sa ating mga neighborhood, mga ganun naman po. Okay. So for the price itself, no, I can say quality and worth the price naman yung babayaran for the food na dito sa Minerva Farms. Okay. Sir, kung may mga record po kayo or datos po, saan nanggagaling yung mga customers po natin? Sir, as far as meron tayo from Echage, Cordon, Kawayan, Alicia, Alfonso Lista, Rojas, Tugigaraw. Malayo na po yung naabot ng Minerva Farms. Sa tulong na rin po ng social media. Even as far as international clients po, no, nagkakaroon po tayo. Once na makita nila yung Facebook page natin and na-engage sila dun sa farm stay po natin, talagang dinadayo naman po nila tayo dito. Yes. Yun naman po ang kagandahan, ano, kapag ito talagang social media marketing mabilis. talaga natin, mabilis talaga, ano. Okay po. Sir, tawag dito, kayo nga po ay national finalist ng Gawad Saka for urban gardening. Para po sa inyo, ano po ang urban gardening at bakit ito mahalaga na isulong lalo na po sa mga komunidad at sa kabahayan? Ang urban gardening kasi ay ang pagtatanim ng gulay, prutas, herbs at iba pang mga halaman kahit limitado ang espasyo gaya ng bakuran, rooftop, balcony o kahit sa paso lang pwede na. So, mahalaga ito dahil nakakatulong ito sa una, food security,
ng pamilya, nababawasan ang gastusin sa pagkain, nagbibigay ng mas sariwa at masustansyang gulay, nakakatulong din sa ating kalikasan at nagiging maganda din siya sa pagdating naman ng bonding as family, no? Pag 'di ba, pag nagtatanim as family, mas very interactive and mas nakikilala nila yung bawat isa. So, hindi po kailangan ng malaking lupa upang makapagsimula. Yes. Kahit na maliit na espasyo ay maaari makapagbigay ng pagkain para sa pamilya. So, yan po ang urban gardening. So, Okay, sir. Nabanggit na natin kanina. Pero, sir, kung may mga putahe po tayo na may dadagdag doon sa mga nabanggit na po natin kanina na talagang abot kaya at siguradong patok ito sa mga panlasa po ng masa. Ano po ang mga ito, sir? grabe, no? Pagdating sa potahe talaga, ang daming naglalaro sa isip ko. Kasi ako personally, no, yan yung pang-tanggal ko ng stress eh. Pag medyo stress ako dito sa farm talaga, nag-e-eksperimento ako, nagluluto-lutuan ako, kaya nga nakaka-climb up ako ng laing pizza, pinakbet pizza. Pero kung sa ating urban garden, no, ang dami kasing pwedeng itanim na madali lang namang harvestin. Pero sige, if magbibigay ako ng example, no, na sobrang sustansya at abot kaya, hindi mawawala dyan unang-una sa listahan yung ginisang munggo na may gulay. Sobrang mura at sobrang sarap po niyan. So, I think mga tatay po natin yung mga nakaka-appreciate niyan, no? So, then, andyan din po yung pinakbet. Grabe, ang mura na niyan sa palengke kung meron po kayong nadadaanan sa kalsada, no? Yung parang bundle na. 50 pesos, ganun po yung benta nila. Opo, 100 pesos. Yeah, yun. Then, meron din po tayong tinolang manok na may papaya, yung tortang talong, yun po. At madali pa, kunyari nakapagtanim po tayo ng pechay dun sa urban garden natin, no? 3 to 4 weeks lang, meron na tayong ginisang pechay. So, yun po naman yung mga masustansyang pagkain na pwede nating itanim sa ating bakuran. Yes naman. Actually, madami talaga, no? Yung mga putahe Marami po, po. sir. Oo. Madami. Kung talagang mag-experiment ka talaga. Yung tipong kapag boring ka, wala kang makain. Yung tipong ang layo-layo ng pagbibilhan mo pero meron ka namang garden. Marami talagang mai-experiment na pwedeng na pwedeng lutuin po na nandyan lang sa ating mga bakuran. Okay po, sir. Sir, sa inyo naman pong karanasan, paano naman po nahihikayat yung ating yung mga pamilya, lalo na po yung mga bata, yung mga chikiting po natin na kumain po ng mas marami pong gulay? So, sa aming karanasan, no, mas nagiging interesado ang mga bata kapag sila mismo kasi nagtatanim ng gulay. We've experienced yan dito sa farm. Nag-invite kami na, actually, may mga families na nagtatanong anong activities dyan, no? So, ang sinasabi namin dito, pwede kayo mag-tanim ng mga gulay. As long as may season ng pagtatanim namin, makakapagtanim sila ng gulay. At doon naman, nakita namin kung gaano kasaya yung bata doon sa pagtatanim ng gulay. Hanggang pati yung pag-harvest, nai-experience nila. So, through immersion kasi, no, mas na-appreciate ng bata kung paano magtanim at kung saan nanggagaling yung pagkain. Kapag nakikita kasi nila yung proseso mula pagtatanim hanggang pag-aani, mas na-appreciate nila yung pagkain. Di po ba? Tama. Yes po, sir. Yun. And mahalaga rin na gawing mas masaya at mas presentable ang paghahanda ng pagkain. Maaari ring isama sa mga gulay ang mga pagkain katulad ng mga nabanggit ko, tulad sa pizza, pasta, diba, fried rice, or sandwiches. So, pag mas appetizing kasi yan, mas appealing sa mga bata. Tama. Di po ba? Yes. Yun. So, kaya nag-incorporate po ako ng gulay dun sa mga pizza namin. Gumawa ako ng pasta na talagang may gulay din. And ang masustansyang pagkain kasi kailangan balance eh. Hindi naman po kailangan gulay-gulay lang. Kailangan may protina din po na kasama yan. So, pag ganun po, mas ma-appreciate din siya ng mga tao or ng mga kabataan. So, yung pinaka magandang halimbawa din po is nagsisimula sa magulang. Kapag nakikita nila na yung mga bata, di po ba? Yes po. Mahilig kumain ng gulay, nakikita sa pamilya, mas malaki yung posibilidad na gayahin naman po ng mga bata ito.
Tama ka Yun. dyan, sir. Yes po. Kasi dito rin po sa sa ATI, meron din po kaming programa to yung Agri-Kids po, sir. Kumbaga is tinuturuan din po namin sila na tawag dito, magtanim ng sarili po nilang gulay. Tapos pwede rin po nilang iuwi sa bahay po nila. And maganda po yung impact kasi sila na po yung mismong nagdidilig, nag-aalaga at super exciting kasi nakikita nila na habang sa paglipas ng panahon ay palaki ng palaki yung kanilang mga tinatanim at mabubunga na. So talagang maganda yung impact na bata pa lamang tinuturuan na po natin sila sa pagtatanim ng gulay or ng prutas. Opo. Okay, sir, maisingit ko lang po, no? Gaano po ka-sustainable or self-sustaining po when it comes to profit? Although, alam ko na isa na sa advokasya po Yes. ninyo yung i-promote ang agriculture, urban agriculture. Pero baka may nagtatanong po, gaano po ba ito nakakatulong sa pang-araw-araw po nating pamumuhay o kabuhayan po itong urban gardening po na ginagawa po ninyo, and of course, itong agritourism po. Okay. Sa urban gardening po natin, no, nagiging sustainable siya lalo dito sa Minerva Farms. Kasi nagsisimula kami from, say for example, no, raw materials na gagamitin namin para makapag-produce. Meron kaming mga open pollinated varieties na mga seedlings na hindi na, or nakakapag-produce kami ng sarili naming mga binhi. Meron din naman mga commercial seeds na nabibili namin na very minimal cost. And meron din po mga programa ang Department of Agriculture, nakakapagbigay din po sila ng mga buto. So, marami pong sources ng inputs or planting materials na pwede namang makalibre po tayo. So, dito sa Minerva Farms, aside po sa mga buto na yan, meron din po kami mga pataba na ginagamit. At itong mga pataba na po to ay hindi na po namin inaangkat sa merkado, kundi kami na yung nagproduce na sarili naming organic fertilizer na nagmula naman sa mga animal manures, yan, dun sa livestock, poultry, and mga ruminant animals na available dito sa farm. Kinokolekta, pinaprocess po natin ang kanilang mga poops at tinatransform sa mas kapaki-pakinabang na organic fertilizer na siya namang ginagamit na pataba sa ating mga halaman. So, yung mga excess is pwede pong ibenta at gawing pagkakitaan. And yung mga harvest naman po natin, since nai-eliminate na natin yung transportation cost papunta sa palengke, nababawasan na yung cost of production ng ating mga produkto. Nababawasan din yung patong ng middleman dun sa gulay. Yes. Kumbaga, talagang sobrang baba na po no cost of production ng gulay natin. Say for example, yung kamatis siguro dito kung farm gate price around 10-20 pesos. Pero kung bibili mo sa palengke ngayon, baka 50, Yes. 40 to 50 pesos. And nagbabago-bago po yung presyo ng mga yan. And ang maganda sa bakuran, kung sa pamilya nyo lang po, no, makapagtanim kayo ng 10 puno, baka pwedeng makaharvest ng 1-2 kilo. Yung 1 kilo pwede na pang pamilya, at yung 1 kilo pwede mo na pong ibenta dun sa karuban natin o dun sa kapitbahay natin. So, kumita pa po tayo pag ganun po yung magiging mindset and setup po ng ating urban garden. Yun po. Isa sa mga magandang story po ng farm po ninyo nung nakadalaw tayo dyan, sir, ay yung mga empleyado po ninyo dyan ay dating mga OJT or intern po sa farm po ninyo. Ano po yung kwento sa likod na po na yung kwento, sir? Set up. Yes sir, napakaganda po nung kwento na yan. Dito po kasi sa Minerva Farms, talagang nagsimula kami as family farm lang. So hindi po namin ina-expect na mapupunta kami sa ganitong season ng Minerva Farms. Yun talagang i-commercialize po namin siya. Pero before pa po kasi, nung panahon pa lang nung dad ko, si Doc Sol Mailem,
nagkakaroon na po ng mga interns or mga OJT students dito sa Minerva Farms. Gawa ng maganda yung concept natin. Meron tayong mga organic fertilizer production, mushroom production, poultry production. Talagang lahat po ng pwedeng i-offer na pagdating sa agriculture is meron dito sa Minerva Farms. Nung season ko naman na po na ako na yung nagmamanage, talagang mas naging grabe po yung connection natin with other institutions, with other agencies, and mga SUCs po, no? So as far as from Catanduanes State University, mahina po ako kung saan silang region. Hindi ko po alam. Pero yun po, Catanduanes, ang layo na po yun. Yun na po yung pinakamalayong mga OJT students namin. Nito lang, no, yesterday, graduate naman po yung mga OJT students from ISU Etiago campus, and another batch from Etiague, Santiago, or extension po is magtatapos din this week. Then meron rin po tayo kasabay ngayon na mga OJT from NVSU naman po. So, yung mga OJT students po na yan, no, tumatagal sila dito ng 1 month to 3 months. Depende po dun sa curriculum nila. So, for the span of 3 months na nag-i-stay po sila dito, nakikita nila kung paano yung buhay ng agrikultura, paano maging isang businessman or businesswoman, paano na i-incorporate yung agriculture sa negosyo na hindi lang sa pagtatanim, kundi meron ding part ng turismo. Yes. So, dun po, natututo talaga sila, nai-immerse sila, and nai-inspire natin sila na mag-put up ng simple and possibly, no, ganitong setup sa kanilang mga lugar kung sakali naman po. So, yung mga OJ tips po namin na yan, from there, nag-i-scout na po kung sino naman po yung pwedeng i-hire as personnel dito sa Minerva Farms. Kumbaga, hindi lang naman po skills yung tinuturo namin dito, pati po yung mga character and values is natutunan din nila during they stay here. So, kung sino po yung pinaka mag-i-stand out sa kanila is na-offeran kaagad ni Minerva Farms ng position or ng trabaho. So, kumbaga, yun naman is way of giving back din po namin sa kanila na makapag-provide po ng livelihood or career pagka-graduate naman po nila. So, currently, I think meron na kaming na-employ na 3 na students from different universities na nag-OJT po dito sa Minerva Farms since 2023. Yung ganitong setup naman po namin. Yun po. Good to know po, talagang yung tipong i-develop mo talaga, hindi lang yung knowledge, skill, pati yung attitude po nila talaga, para makikita mo naman po kung talagang hands-on tayo, sa kanila, sa ating mga OJTs po. Okay, sir, so tawag dito, napahaba po ang ating usapan, sir, para sa ating mga nakikinig ay pwede po kayong makipag-interact sa amin, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section dito po sa ating FB Live. Kung nasaan po kayong nakikinig, pwede po kayong magpa-shoutout. And Sir Kish, ay mamaya po, sir, ay makakasama pa rin po namin kayo at marami pa tayong pag-uusapan patungkol nga po dito sa urban gardening. So, mamaya, sir, ay babalikan ka po namin at syempre yung ating pong mga listener ay tumutok lamang po kayo at kami po ay magbabalik dito pa lang sa ating programang Ugnayang ATI. Mukhang maayos ang inyong palayan. Pero mag-ingat dahil may maliliit na insektong maaring sumira sa inyong ani. Kilalanin ang brown plant hopper o BPH. Kilala rin bilang kayomangging hanip, kayomangging ngusong kabayo o ulmog. Bantayan ang BPH. Sinisipsip ng ulmog ang katas ng halamang palay kaya nanghihina at natutuyo ang mga halaman. Kapag dumabi ang BPH, maaari itong magdulot ng hopper burn. Ito ay tuyot at tila nasunog na bahagi ng palay. Protektahan ang inyong palayan sa BPH. Ugaliin ang sabayang pagtatanim, panatilihin ang tamang agwat, gumamit ng balanseng abono at iwasan ang sobrang nitrogen. Patuyuin rin ang pinitak 3 hanggang 4 na araw para bumaba ang populasyon ng ulmog. Ang mga gagamba, tutubi at lady beetle ay tumutulong sa pagkontrol ng BPH. Nakakatulong rin ang paggamit ng BCA or Biological Control Agent tulad ng Metarhizium, Beauveria at iba pa. Ang maagap na pagkilos ang susi sa pag-iwas sa pinsala at pagkamit ng masaganang ani. Agriyaman!
Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang Ugnayang ATI. ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si JR Batan. At ako naman po si Jolina Sanchez. At kasama pa rin po natin sa kabilang linya Yes. si Sir Kish Melem po, ang LSA operator po natin at co-owner po ng Minerva Farms dyan sa lungsod po ng Santiago. So sir, ipagpapatuloy po natin yung ating kwentuhan. At sir, bukod po sa pagkakaroon ng pagkain, ano pa po yung mga benepisyo ang naidudulot po ng urban gardening sa kalusugan, kabuhayan at kapaligiran naman po? Okay. Napakarami pong benepisyo ng urban gardening sa totoo lang. Una is sa kalusugan natin, mas nagiging available ang sariwa at masustansyang pagkain. Tulad ng masustansyang gulay, kaya if mas sariwa, mas healthy. Ganun yan eh. So, nakapag-provide tayo ng healthy na pagkain sa ating pamilya. Pangalawa is kabuhayan. Nakakabawas ito sa gastusin, sa pagbili ng gulay, at maaari ring maging dagdag na kita kung may sobrang ani na pwede namang ibenta. Tulad ng na-mention ko kanina. And pangatlo is sa ating kapaligiran, nakakatulong rin siya dito. Nababawasan yung basura sa pamamagitan ng composting at pagre-reuse din ng mga containers na pwede naman nating pagtaniman, and nakadaragdag din ito ng halaman na tumutulong naman sa paglinis ng hangin at paligid sa ating paligid. Yun naman po. So, sa kabuuan, ang urban gardening ay hindi lamang tungkol sa pagtatanim, kundi tungkol sa pagkakaroon ng mas malusog, mas matipid at mas sustainable na pamumuhay. Yes naman. O kahit yung mga nga po natin, mga galon-galon natin sa bahay, pwede nating pagtaniman ng mga halaman po. Oo, yun po yung kagandahan naman ng urban gardening. Okay, sir, bilang isang learning site for agriculture cooperator nga rin po natin dito sa ETI, ano naman po ang ano ang pinakamahalagang aral po na inyong natutunan po sa pagtataguyod ng urban gardening at nutrition, at paano nyo po itong ibinabahagi po sa ating pong komunidad? Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang kaalaman ay mas nagiging mahalaga kapag ito ay naibabahagi. Yes. Yun. So, bilang ATI Learning Site for Agriculture Cooperator, hindi lang kami nagtatanim ng gulay. Layunin naming turuan ang magsasaka, mga kabataan, estudyante, at maging mga ordinaryong pamilya kung paano magsimula ng sariling food garden. Dito sa Minerva Farms, nagsasagawa kami ng mga farm tours, hands-on trainings, demonstrations, at seminars tungkol sa urban gardening, sustainable farming, and even nutrition and agripreneurship naman po. So naniniwala kasi kami na ang tunay na tagumpay ng isang magsasaka ay hindi lamang nasusukat po sa dami ng ani, kundi sa dami ng kanyang natulungan at nabigyan ng inspirasyon. So yan po yung aming paniniwala naman, at yan din po ang aking natutunan dito sa Minerva Farms naman po. Okay, pala sir. Sir, bago ko tatanungin po kung kumusta po yung ating pakiramdam sa bilang national finalist po tayo. Sir, matanong ko lang po, talagang passion na po ba ninyo ang agriculture? Sino po yung inspirasyon po ninyo? Sabi nga ninyo kanina ay agriculture graduate po kayo. Sino po yung nag-encourage po sa inyo na po pasukin po itong larangan na ito, sir? Okay. For career path naman po, malaking pasasalamat po sa aking magulang, kay Doc Sol, kay Ma'am Lawrence, at even sa aking tita na si Minerva,
na sila po talaga yung nag-guide sa akin and nakatulong kung ano po yung papasukin kong profesyon. Noong una po, hindi ako sigurado sa larangan ng agrikultura. Pero nung nakapasok na po ako sa Central Luzon State University, nakita ko po yung kahalagahan at yung pagiging yung kasiyahan kung paano yung profesyon po nito. And through the years po, no, as I progress, nabitin pa po ako sa pag-aaral, animal nutrition pa po ako sa University of the Philippines, Los Baños. Talagang nakita ko kung ano yung pangailangan natin when it comes to agriculture po, no. So sabi ko, gusto kong maibahagi itong mga natutunan ko. Gusto kong maibahagi itong mga advokasya ng Minerva Farms sa mga ibang tao. Dahil nalaman po din sa encouragement ng aking mga magulang at pamilya kung bakit talagang sobrang passionate ako when it comes to agriculture, and also po encouraging other agripreneurs or other farmers to really immerse and venture din po sa agriculture sector naman po ng Pilipinas. Yun po. Sir, nung kayo po ba ay nag-aaral, nakikinita nyo na po ba, na vision na kwan nyo na nga, na foresee, you know, Na foresee. na kayo po ay magiging national finalist sa 2026 Gawad Saka? Nako, sobrang hindi po. Wala po sa akin. Wala po sa akin yung programa yan. At sa totoo lang, yung Gawad Saka is neto-neto ko na lang din talaga na naririnig netong mga panahon po na to. Pero nung ako po ay nag-aaral, talagang sabi ko, ako ay mag-aaral na mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Typical na estudyante, typical na mamayan ng Pilipino. Andun din po yung mindset na sana makapag-abroad, mga ganun po. Pero nung graduate po ako, nakita ko talaga na kailangan kong tulungan yung bansa natin sa paraan na kaya ko. Hindi naman po kailangan sobrang laki, no? So talagang nag-serve po muna ako dito sa country, no? Naging instructor po ako sa isang university. Then after po nun, nag-venture out na talaga ako sa business. So yung pagninegosyo po, hindi ko rin nakita na papasukin ko to in all honesty. Pero sobra pong nakakatuwa na dito ako dinirekta ng ating Panginoon naman po. Dito niya sinasabi na mas marami tayong may inspire at matutulungan na mga Pilipino. So kaya po dito ako sa larangan ng negosyo at agrikultura naman po. Yes, okay po sir. So ngayon ay kayo nga po ay national pa, ano? National finalist nga pa po ng Gawad Saka po sa urban gardening. Ano po yung kahalagahan po nito ng pagkilalang ito para sa inyo, sir? Grabe, ito pong Gawad Saka na to, sobrang unang-una, thankful po ako sa Department of Agriculture at sa lahat ng sumuporta sa amin kasi meron silang mga ganitong programa na tumutulong sa mga magsasaka. So, ang pagiging national finalist ng Gawad Saka ay isang malaking karangalan. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong pamilya ng Minerva Farms, sa aming mga empleyado, at sa buong komunidad naman ng Santiago City at Region 2. Para saan kasi, ang pagkilalang ito ay patunay na ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa agrikultura ay may magandang bunga. Ngunit hindi sa anumang parangal. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakataong maging inspirasyon at mas maraming kabataan na makita ang agrikultura bilang isang makabago, sustainable at maunlad na propesyon. So patuloy naming isinusulong ang aming adhikain sa pagsamahin ang agrikultura, turismo, edukasyon at entrepreneurship upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at makatulong sa pag-unlad ng ating komunidad. Yun naman po. Okay, sir. Sir, napag-uusapan na rin lang natin to ng mga award pagkilala na ito. Baka may mga natatandaan po, pa po kayo na nagbigay po sa inyo ng karangalan. Ano po yung mga ibang mga awards po na natanggap po ng Minerva Farms at sa iyo mismo? Sir, go ahead po. So since nabanggit ko po, no, sobrang thankful po ako sa Department of Agriculture at ang dami pong sangay ng departamento na ito na nakatulong sa Minerva Farm. So isa po dito is yung BSWM, Bureau of Soils and Water
Management na nakapagbigay po sa atin ng grant for composting facility and shredder. Thankful din po ako sa DOST. Meron din po silang mga naibahagi sa akin na mga projects or tools na nakakatulong po dito sa Minerva Farms tulad no solar portasol or portasol po natin. And thankful din po ako sa AMAD, sa Young Farmers Challenge naman po. Isa rin po tayong tawag dito, awardee po ng YFC and pati po yung upscale category po nila. So, yan po yung mga nakatulong sa atin. And even ATI, yung ATI po nakatulong po sa atin ng malaki. Sobra po sila yung naging stepping stone ko po kung bakit andito rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. And marami pa pong mga agencies dyan outside ATI or outside DA na nakatulong po sa Minerva Farms. Kung talaga pong hahanapin natin, aaralin natin, hihimay-himayin po natin, is marami po talaga ang programa, ang gobyerno na nakakatulong sa mga MSMEs at mga agriculture sector naman po natin. Yes. Oh. Okay, sir. Last year, sir, mayroon din po kayong award na natanggap, di po ba? Ano to, sir? Kayo ay finalist din ng isang parang contest din ng urban gardening. Tama po? Yes, sir. Tayo ay naging national finalist din po ng Urban Peri-Urban Garden po. Hindi pa po siya gawad sa akin noon. Under NUPAP pa lang po siya. So, naging finalist din po tayo neto. And yung sa Young Farmers Challenge po natin, programa para sa mga kabataan naman po, ay encourage yung mga kabataan out there nakakapagbigay po ng financial grant ang gobyerno ng agrikultura na as high as 500,000, 300,000. So, yung mga yan po is pang-encourage sa ating mga kabataan na pasukin po yung larangan ng agrikultura kasi may oportunidad po talaga dito. Alright, yes, tama po kayo dyan. Sa ano po natin, ano naman po ang may papayo nyo po sa ating mga tagapakinig, Sir Kish, na nais pong magsimula po ng sarili po nilang gulayan. Ngunit nag-aalinlangan po din sila dahil sa kakulangan nga po ng espasyo and especially Karanasan. yung experience po o yung karanasan. Sa ating mga kababayan dyan, nais ko pong hikayatin ang bawat pamilya na gawing bahagi ng kanilang pamumuhay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pagtatanim ng sariwang gulay or sariling gulay. Kapag nagtatanim tayo, hindi lang tayo nag-produce ng pagkain. Nag-i-invest din tayo sa kalusugan ng ating pamilya, ng ating kinabukasan at ating kapaligiran. Yes. So, hindi kailangang malaki ang simula, sa totoo lang. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng mindset na kaya nating maging bahagi ng solusyon sa food security ng ating bansa. Kung bawat tahanan kasi ay kahit may maliit na gulayan, mas marami tayong pamilya na may access sa sariwa at ligtas at masustansyang pagkain. So for me, tandaan po natin na ang bawat butong ating itatanim ngayon ay maaring maging pagkain ng ating pamilya bukas naman po. So Yes. yan ang aking mga mensahe po sa ating mga tagapakinig. So, Okay, sir. Sa pinakahuling datos nga po ng Department of Agriculture ay medyo matanda na yung ating mga farmers. Baka since kayo po ay still young people, parte po ng young people, ano po yung mga may bibigay po ninyong payo or hikayatin nga po natin yung ating mga kabataan na ma-embrace ang agrikultura kasi minsan sir hanggang ngayon hindi po natin maiwasan na yung iba talaga lalong na yung mga estudyante natin na mababa pa rin yung tingin nila sa agrikultura. Ano po yung may papayo nyo, sir? Go ahead po. yes. To the young farmers out there or to the young people out there na hindi pa sure sa kanilang career path. So I encourage you guys to go into agriculture kasi andito talaga yung pera and Yes. andito yung future. Without us agriculture,
we can sustain a community or a country, di po ba? Hindi natin sila mapapakain kung wala tayo. So, tayo po talaga yung backbone ng ating komunidad. So, kung nakikita po ninyo na mahirap ang agriculture, sa totoo lang, wala namang pong madali. Tama. Pagka-graduate po ninyo, no, lahat po yan bakbakan, lahat po yan pahirapan. And even yung mga sa tingin ninyong career po no, na maganda, hindi naman po lahat din yan is naglaland dun sa profession na gusto nila. Some of them po is nagkakaroon na career shift. Pumapasok po sila sa larangan ng agrikultura kasi nakita nila na andito po talaga yung pera. So sa inyo dyan na very undecided pa, no, hindi alam kung saan kayo papunta, kung saan kayo patungo. So andito po ang Minerva Farms, isang magandang example po kung ano yung pwede ninyong kahinatnan if nag-venture po kayo sa agriculture. At if kung pumasok po kayo sa larangan ng agrikultura. So, yes, mahirap po siya pero kung meron po tayong tamang mindset, no, tamang attitude, tamang character, wala pong mahirap sa atin. Ang kailangan lang po natin is simulan talaga. Yes. And from there, magpro-progress po yan. Tama Yun po yan, sir. Tawag dito, one step at a time. Hindi naman Yes, agad-agad. Pag tama po. nagsimula ka, nandun ka na sa pinakadulo. Dapat unti-untihin natin yan. Okay, sir. Sa mga nais pong bumisita sa Minerva Farms, muli nyo po silang i-invite, sir, at i-promote po ang inyong produkto at serbisyo. Okay, maraming salamat po ulit. No? So, inaanayahan ko po ang lahat na bumisita sa Minerva Farms dito sa Santiago City, Isabela, tapat po ng Wilmer's Resort. Kung gusto ninyong maranasan ang isang lugar kung saan pinagsama-sama ang agrikultura, turismo, wellness at masarap na pagkain, bukas po ang aming farm para sa inyo. So, marami po kayong mararanasan dito tulad ng farm tours at educational activities, cafe Vida kung saan tampok ang aming farm-to-table dishes, our garden spa para sa relaxation at wellness, no? Kung medyo gusto po nating magpa-massage, meron po tayo dito relaxation and wellness center. Meron din po tayong staycation accommodations para sa pamilya at barkada. So kung nanggaling pa kayo sa medyo malayong lugar like Tuguegarao, Cagayan, no, at gusto niyo pong bumisita dito sa Minerva Farms at may experience po ang aming mga serbisyo, pwede na rin po kayo mag-check-in sa aming mga staycation rooms. Meron din po tayo ditong events venue para sa special na okasyon or even meetings, team buildings, and other family gatherings naman po. At syempre, makikita ninyo ang iba't ibang bahagi naman po ng aming integrated farm tulad ng gulayan, livestock at aquaculture naman po. So, inaanyayahan din namin ang mga paaralan, organizations, LGUs at mga magsasakang nais matuto tungkol sa urban gardening, sustainable agriculture at agripreneurship naman po na bumisita sa aming ATI Accredited Learning Site for Agriculture. So, sundaman lamang follow nyo lang po yung Facebook page namin na Minerva Farms para sa aming latest activities and promos naman po. Sir, yes sir. Ano po yung kwento ninyo, sir? Facebook account po ninyo. Baka may magtatanong na po. Yung Facebook page po natin, no, paki-like and follow na po, Minerva Farms. Meron po din po tayong Instagram, Minerva Farms din naman po yung pangalan niya. Yun. So, umaasa po kami na makikita namin kayo dito sa Minerva Farms and sama-sama po natin na ipakita na ang agrikultura ay hindi lamang kabuhayan, kundi isang paraan ng pamumuhay at pagbuo ng mas magandang komunidad naman po. Okay. Okay, sir, Salamat po. Bago yung pagbati ni sir, gusto ko lang malaman sa kanya. No? Yes. Yung palagi natin tinatanong partner. Para sa inyo, sir, ano po ang tunay na tagumpay? Okay. Ang tunay na tagumpay para sa akin po, no, is yung mabuhay ka ng kontento at payapa naman po, no. So currently dito sa Minerva Farms po, no, yan yung nagiging advocacy namin, no, yung sustainable farming naman po, no, kung saan kaya naming makapag-produce ng kontento at sapat na pagkain para sa amin. And natutunan namin yan na if meron kaming sapat na pagkain is nagiging kontento kami.
So, yun naman po yung para sa akin kung paano po tawag dito maging successful na agripreneur po. Yes, peace and contentment. Contentment. Okay, Ay, sir. Pagbati niyo Yes. po at pasasalamat po sa atin pong mga tagapakinig at kung meron po kayong gustong batiin sa ating programa. Go ahead po, sir. Okay po, para po sa ating mga taga-pakinig po, no, like, kung saan po yung naaabot na netong aming programa na to, no. So maraming salamat po sa pagtingkilik sa ATI. So malaki pong suporta ang ginagampanan ng ATI sa Department ng Agriculture. Maraming salamat po sa aking sa Panginoon siya na nagbigay po sa akin ng ganitong oportunidad, sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta, sa aking mga kaibigan na andyan din po, at higit din pong pasasalamat sa lahat ng sanghay ng Department of Agriculture na siya naman pong talagang nagsusulong ng magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka naman po. So, yun lamang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat po, sir. Si Sir Kish Maylem, ang ating nga pong 2026 Gawad Saka National Finalist and co-owner ng Minerva Farms dyan nga po sa Santiago City. Thank you so much, sir, and God bless po sa inyo. Bless po. Thank you, ma'am. Thank you, sir. God bless din po. At kami pa rin po ang inyong nakakasama dito sa ating programang Ugnayang ATI. Ako po si JR Batad. At ako naman po, si Jalia At Sanchez. yun nga partner, sobrang maganda yung kwentuhan natin ngayong umaga with the Sir Kish Maylem. Tama ka dahil, din. saludo tayo sa kanyang partner, no? Dahil isa siyang kabataang nagtataguyod. Yung kanyang advocacy ay talagang malinaw na nutritious food, from farming to table. From to table, sabi nga po nila. At syempre, alam mo yung nakaka-inspire siya sa part na kahit na tawag dito, yun nga po yung kabataan lamang siya, ay gusto niya lang i-introduce itong agriculture sa mga kabataan na in a way na gusto niya ang tunay na tagumpay para nga sa kanya partner ay contentment and kapayapaan. At syempre, yung nutritious food na sinasabi nga po nila. At iba talaga partner, kung iba't ibang mga ahensya ay nagtutulungan Tama ka para dyan. sa pagtataguyod ng tawag nito, pagtataguyod nung Sustainable farming. pag-develop din ng ating mga farmer. Tama. Yung mga business natin, Tama. yung mga agripreneurs natin ay talagang mahihikayat Uusbong. silang pasukin yung ating at itong agrikultura kung may mga suporta galing sa mga Yes. ahensya ng gobyerno. Siyempre, yung part na yan, kailangan mong simulan. Oo. At pagsisimula yan ay ang pagtatanong kung ano ang mga serbisyo at programa ng Department of Agriculture. Simulan nyo po yan sa pagpunta sa inyo pong municipal or city agriculture offices, kung ano po yung pwede pong programa na para sa inyo. Yun po nagsisimula yan. Kasi mahirap po yung tipong pupunta ka, yung tipong ajing mapanlamong kanyam aji grasya. Awan ti interes mo. Ajin dumanon tolatan. Madinga kas jay apo na tingnamayat nga ubrayin nyo, si kayo ti umay nga mapan di jay opisina ti agriculture office tayo, tatlo damagin niyo. Noon niya di jay nasayaat nga programa nga para kanyayo. Dahil dun po nagsisimula ang pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya nga po ng gobyerno para po kayo ay umunlad. At hinggil nga dyan, partner, patuloy rin po nating hinihikayat ang lahat na makiisa sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kung may mga katanungan po kayo, ay pwede po kayong mag-message sa ating Facebook at maging sa mga iba't ibang mga social media pages ng ATI Region 2. Tama ka dyan. Hanapin po kami sa ating Instagram, TikTok, ATIRTC2 partner. At syempre, pwede po kayong tumawag sa aming sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. At i-like, i-follow po at mag-message po sa aming official Facebook page. Inuulit po namin ang ATI Region 2.
Pwede rin po kayong magpadala ng mga mensahe, mga letter po sa ating email account. Diyan po ay matatagpuan po tayo, or ang ating email address po ay rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inulit ko po, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Malilit po lahat na letra yan. And of course, mayroon din po tayong YouTube account. Pwede po kayong pwede nyo balikan yung Yes. ating mga nakaraang mga programa, dahil dyan ay nag-upload na rin po kami yung mga reels po natin sa TikTok, ay nandyan na din, available na rin po sa ating TikTok, YouTube. Nandyan na rin po yung ating mga iba't ibang mga programa Yes. na inaalok po sa inyo. Yung mga success stories natin, Success partner. stories, nandyan na din. And of course, partner, marami po nang nagtatanong sa ating mga internship program sa Taiwan at Japan. Tama. Sa mga po nagtatanong, baka nakikinig po kayo ngayong araw na ito, nandun na po lahat yung mga kailangan po natin, yung link na ibinigay po or nakapost po sa ating social media page ay Nandun na po yung requirements. Nandun na yung requirements, nandun na yung Yes. qualification. Tama ka dyan, partner. At syempre, yung mga documents na kailangan po natin ay nandun na nga rin po. Basta basahin rin po natin dun sa may caption namin, dun sa post. Nandun po mismo yung link, partner, ng ating mga gagamiting mga requirements, kung kayo po ba ay qualified dito Or sa hindi. programang ito. At ang ating deadline for submission ay on July 31. Okay? Kaya kasi kung marami pong nagme-message po sa ating messenger, at of course hindi po namin ma-accommodate yan po, at minsan hindi Yes. po namin nare-replyan yung iba, at Agad-agad. baka po mahuli po kayo sa pag-submit po ng mga requirements, documents po ninyo. Nandun na po lahat, Kung may mga karagdagan man po kayong mga katanungan or clarification, sabihin lang po natin, at basta yung mga nandun po, yun lamang po, hindi na po pwedeng magbigay ng consideration, dahil yun po talaga yung tinitingnan. Kung sinabi pong 21 to 30 years old, yun lamang po. So, hindi pwede po yung 19, 20, tapos 31. Yes. At syempre, yung kung kayo po ay married na po, ay hindi na po pwede. Kung meron na po kayong tawag dito, Live-in partners. live-in partner, hindi na rin po pwede. Basta kayo po ay single. Single po, ay yun lamang po yung qualified dito po sa ating internship program. Okay, Okay po. po. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pagkikisa sa ating programa sa ngalan nga po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca, at syempre ang ating OIC Assistant Center Director, Mr. Jim Salvador, at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Si kami apoy tinakadwayo iti daytoy nga aldaw, siyak ni JR Batan. Shakmet ni Jolina Sanchez. Maraming salamat at Mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.